The Silent Struggle. Si Maxine ay isang college student. Ang kanyang mga magulang ay matagal nang hiwalay. May kapatid siyang isang second year high school na si Amber at isang first year high school na si Scarlett. Ang kanyang ama ay nasa ibang bansa kasama ang bago nitong pamilya at ang asawa na si Melissa. At ang kanyang ina naman ay walang pakialam sa kanila dahil lulong ito sa bisyo. Alas 2 na ng madaling araw nang matapos ito sa ginagawa niyang lesson plan. Sandali siyang napahinto. Kasabay ito ang unti-unting pagpatak ng kanyang mga luha habang iniisip kung bakit napakadaya ng mundo pagdating sa kanya. Kaya ko pa ba? Kakadating lang ng bill ng kuryente. Ba yan? Sana naman ako makakakuha ng pandagdag. Wala na namang matitira sa sweldo ko. Wala na ring grocery dito sa bahay. Lord, tama na please. Ako naman. Come Perry. Lagi na lang akong taya. Pwede ba munang magpahinga? Kahit saglit lang. Pagod na ako. Pagod na ako maging ate, maging nanay sa mga kapatid ko. Good morning, ma'am. Here's your order. 1 cafe latte with cream. Thank you. At dumating si Scarlett sa coffee shop na pinagtatrabahuhan ni Maxine. Hi ate, pahinging baon. Ha? Nag-iwan ako ng pera sa bahay ah. Asan yung ate mo? Nasa labas si ate Amber. Ate, kinuha na naman ni mama yung perang iniwan mo. Tapos nag-away pa sila ni ate Amber. Okay, sige, eto. Tipidin nyo muna ha. Nagbayad kasi ako sa Meralco kanina eh. Tapos naputulan pa tayo ng tubig. Kulang na rin kasi yung pera ko. O siya, sige na, baka malate pa kayo. Ingat ha. Boss, out na ako. Bye-bye po. Hala, malilate na naman ako. Kuya, para po. Napadaan si Maxine sa isang karaoke bar, malapit sa grocery store. At sa di inaasang pangyayari, nakita niya si Amber na lasing at nagsasasayaw. Pinuntahan niya ito at hinila pauwi ng bahay. Amber, ano bang pinagagawa mo sa buhay mo ha? Di ka na naman pumasok? Kasalukuyang kumakain ang nanay nito sa lamesa. Hayaan mo na siya, matanda na yan eh. Hayaan ha? Kaya nagkakaganyan yung mga yan eh dahil sa'yo. Dahil sa inyo ni Papa. Nagpapakahirap akong magtrabaho para buhayin kayo. Nagtatrabaho ako sa hapon, nag-aaral ako sa umaga para lang may pangkain tayo. Tapos ganyan. Aba, bakit sa akin mo sinusumbat yan? Yung magaling mong ama ang sisihin nyo. Kung hindi siya nangabit, hindi mangyayari sa atin to. Ma, si Papa lang ang umalis. Pero parang pareho kayo nawala. Pagod na ako, ma. Pagod na ako maging nanay sa ating dalawa. Pagod na ako maging panganay sa inyo, Amber. Maging mature naman kayo. Pagod na ako. Pumasok sa kwarto si Maxine upang doon ipagpatuloy ang pag-iyak habang naiwan ng tatlo sa sala. Grabe ka din, ma, no? Alam mo kung bakit ako nagkakaganto? Dahil din sa inyo ni Papa. Oo, mali. Maling inaaksaya ko ang hirap ni Ate Maxine. Pero sa tuwing umuwi ako sa bahay na to, para akong dinudurog. Iniwan tayo ni Papa at mas pinili niya si Tita Melissa dahil na din sa ugali mo. Ma, kailangan ka namin no. Sana di na lang nangyari sa atin to. Hello? Sino to? Pwede ba pasabi dyan sa kapatid mong si Scarlett? Huwag nang tumawag dito. Huwag nyo na kaming guluhin dito, pwede ba? Hindi na siya magpapadala ng pera sa inyo, mga walang kwenta. Pagdating ni Maxine sa bahay, agad niyang kinompronta si Scarlett. Scarlett, buksan mo to. Bakit ate? Ano po yun? Scarlett, tumawag sa akin yung kabit ni Papa. Galit na galit. Ano bang pinagsasabi mo ha? Di ba sinabi ko na wag na kayong kokontak sa kanila ha? Ano na naman ba ang sinabi ng malanding babaeng yun, ha? At saka, bakit ka sa amin nagagalit? Scarlett, Amber, ano ba? Huwag na kayo umasang babalik pa sila, okay? Si Mama, sumama na din siya dun sa shota niya. Gumising nga kayo. Kaya naman natin nang wala sila, okay? Huwag niyo na silang hanapin. Ako nang bahala. Makalipas ang 7 taon, si Maxine ay isa ng ganap na professional na guro. Si Amber naman ay isa ng engineer. Habang si Scarlett
ay kumukuha ng kursong adbogasiya. Sa pagtatapos ng kwento, matutong pahalagahan ang breadwinner ng pamilya dahil sa likod ng kanilang mga ngiti, may sandali na kailangan nila ng pagmamahal, suporta at kalinga ng isa't isa, lalo na mula sa pamilya.